Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ngayon po ay nagbabarnish po kami ng tibo na kung saan napakaganda po niyang tingnan. So panoorin po niyo mga boss hanggang sa dulo para po makita po ninyo ng step by step kung paano po ito ginawa. At ang mahalaga po dito mga boss, yung materials po na ginamit po dito. So let's go! Sa nakikita po niyo mga boss, sinimula na po namin i-strip o binalatan na po namin yung lamesa na ito. At pagkatapos na nga po namin binalatan po o in-strip, niliha at hinugasan, ito na po yung ginagawa ko po ngayon. Tinimplahan ko na po ang aking E-Plus Plastic Wood Dew Filler. Ito po ay pangmasilya po para po sa mga varnish ang finish. At ang ginawa ko nga po dito mga boss ay minasilya ko po siya ng buo sa ibabaw po ng table. Ito po ay dahil sa malalalim po ang mga bitas po ng ating kahoy. Dahil sa nung in-strip po natin, nung hinugasan po natin ito, ay ginamitan po natin ito ng copper brush. So normal lang po talaga na lalalim po ang mga bitas po ng kahoy. So ang solusyon po para dyan ay kailangan po nating batakan po siya ng buo ng manipis. Nang sa ganon mga boss, matakpan po yung mga bitas ng kahoy. At the same time, madali po siyang mapuno kapag i-sealer na po natin siya. Wala po tayong mga kapa na mga bitas kapag hinawakan po natin siya. At pagkatapos ko nga pong masilihan ito mga boss, ang ginagawa na po natin ngayon ay nililiha na po natin. So gamit po namin mga boss ang sander para mas mabilis po dahil minamadali po itong trabaho na ito. Mas mabilis po kasi kung ikumpara po sa mano-mano lang na pagkaliha. So magtimpla po tayo mga boss ng wood stain. I-adjust po natin ito dahil hindi ito ang gusto ng mayari. Dito sa ginawa po natin pang-adjust ng kulay mga boss ng ating wood stain para makuha po natin ang gusto po ng may-ari. Dahil meron po tayong basihan mga boss o meron po tayong sample na ibinigay sa atin ng may-ari na dapat po natin gayahin. So dapat alam po natin kung paano po timplahin kung ano man yung mga pinapagaya po sa atin. At dahil sa tapos na pong lihain mga boss yung ating lamisa, ready na po ito para po sa pag-apply ng ating wood stain. Inauna po natin pag-apply ang ating oil wood stain dito po mismo sa surface po ng ating kahoy. Nang sa ganon mga boss, makapag-penetrate po ng husto ang ating wood stain dito po sa ating kahoy. Bagamat may isang paraan po kung paano po mag-apply ng wood stain. Yung inauna po ang sanding sealer bago po ang wood stain. Pero hindi po yun ang ginamit po natin na inauna po natin ang sanding sealer. Kundi ang inauna ko po dito ay wood stain. Dahil ang finish ko naman po ay walang problema. Medyo dark naman po siya ng kaunti. So dito mga boss, ang ginagawa na nga po natin dito, matapos po nating apply ang ating wood stain dito po sa ating lamisa, ay in-apply na po natin ng sanding sealer. Pero dito mga boss, ginamitan ko lang po siya ng BB roller na maiksi po ang buhok. Ito po ay cotton. Ito po ay ginagamit ko po pang sealer lang. Para lang po may pakita ko po sa inyo na pwede pala mag-varnish gamit po ang paint roller. At isa sa pinakadahilan mga boss kung bakit ni-roller ko lang po itong ating sanding sealer. Dahil hindi po namin nadala ang aming spray gun. So bukas na po namin ito gamitan ng spray gun. Ang mahalaga po na ma-sealer po namin ito at maliha. Kinabukasan naman ay amin ito gamitan ng spray gun dahil ang alam po kasi na may-ari, nagagamitan ko po ng spray gun. Isa pa, wala po tayong ligtas mga boss dahil pinapanood po na may-ari ang mga vlog po natin, lalong-lalo na dito po sa kaniyang lamisa. At pagkatapos nga po nating pagulungan mga boss ng sanding sealer ng 2 beses, ito na po siya. So ready na po siya sa susunod po natin na gagawin. Ngayon po may nakikita po tayong kunting diferensya na dapat po nating masilyahan. So masilyahan po natin o ispatan po natin ng E-Plus Wood Filler. So ito po yung gagamitin po natin para po sa mga kaunting mga diferensya pa dito sa ating table. Hindi po talaga natin maiwasan minsan mga boss na meron pa po talagang dapat balikan. Meron pa pong dapat ispatan na mga butas na mga maliliit. Maganda po kasi mga boss kapag pulido po ang gawa natin na kahit butas man yan na kasing laki lang po ng dulo po ng karayom, kailangan po talaga natin gawin yan. Kung gusto po talaga natin mga boss na pulido po ang ating trabaho. Nang sa ganun po mga boss, magustuhan po ang gawa po natin at maaaring makakuha pa po tayo ng maraming trabaho. Tama po mga boss, di ba? Pagkatapos po nating masilihan ito mga boss, yung paglagay po natin ng mga spots po dito po sa ating varnish, lilihain na po natin. Ngayon, nakasanayan po natin mga boss na kapag nagliliha po tayo, ginagamitan po natin ng tubig. Sa ganitong paraan mga boss, maaaring makatipid po tayo dito po sa liha. Dahil kapag iliha po natin ito, nang hindi po natin gamitan ng tubig, magdikitan po dito yung ating varnish, dito po sa ating liha. Pero dito po, kapag ginagamitan po natin ng tubig,
maaring mas malaki po ang maitipid po natin sa materyales dahil hindi po siya magdikitan dito. So marami po tayong maliliha dito mga boss. Wala pong problema mga boss kung gamitan po natin ng tubig kapag nagliliha po tayo dito po sa ating varnish. Basta siguraduhin na po natin na makapal na po yung ating sanding sealer na kapag niliha po natin, hindi po maabot yung kulay. Lalong-lalo na po yung kahoy dahil baka po masira. Ang ganitong parang mga boss ay maring hindi po ito tinuturo ng inyong mga foreman. Unang inyong mga kasamahan. Maring dalawa lang po ang dahilan kung bakit hindi po kayo tinuruan ng ganito. Ang una po ay para sa kanila lang po talaga ang kanilang nalalaman. Pangalawa, maring hindi po nila alam ito. Wala pa itong pinag-iba mga boss kapag magpintura po kayo ng sasakyan o yung mga kotse na ginagamitan po talaga ng tubig kapag nagliliha para mas mabilis po siya lihain. At ganun din po, sinisigurado rin po natin na kapag nagliha po tayo ng pinturang pangsasakyan na hindi po masisira yung nasa ilalim po na kulay. Sa varnish mga boss, ang dinidipinsahan po natin na hindi po masisira itong kulay po ng ating varnish. At the same time po mga boss, hindi po maabot ng ating liha yung kahoy mismo. At pagkatapos nga po nating lihain mga boss at naispatan na rin po natin yung mga masilya po natin, patungan na natin ito ng sanding sealer. Bakit sanding sealer? Dahil sa meron po tayong ginamit po na masilya. Tandaan po ninyo mga boss, halos walang pinag-iba po ito kapag nagpintura po tayo ng mga pader. Na kapag may masilya, kailangan po talaga nating i-primer. Ganon din po sa varnish. Basta po may masilya, kailangan po nating i-sealer. Dahil yung sealer mga boss, yan po ang tumatayong primer kumbaga. At pagkatapos nating i-spray mga boss at natuyo na po siya, pasadahan na naman natin ng liha. Ganyan po talaga ang proseso mga boss sa pagwavarnish o sa pagpipintura. Na sa bawat patong po natin, dapat po lihain man lang natin kahit pasada lang po. At pagkatapos na po nating lihain mga boss, ang ginagawa na po natin ngayon ay tinatop coat na po natin. So ang top coat po na gamit ko po dito ay hindi po ito makintab. Hindi rin po ito flat. Nasa gitna po siya, yung tinatawag po na satin finish. Sa pag-spray po natin mga boss, lalong-lalo na kapag top coat na po tayo, kailangan na po natin dito ang alalay. Ang ibig sabihin ko po, hindi po malakas ang hangin at hindi po natin biglayin sa pagkapal. Dahil mayroon pa namang pangalawang patong. Para po sa mga viewers ko na nanood ngayon, anong kulay po itong ginawa ko po ngayon? Kung alam po ninyo mga boss, maaaring mag-comment po kayo dito sa comment section para rin po malaman din po ng ibang mga viewers po natin kung anong tawag po sa ganitong kulay. Siya nga pala mga boss, kung sino man po sa inyo na nanood po ngayon na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga boss. Huwag po kalimutang pindutin ang bell button para makita po niyo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito po sa ating channel. At syempre, huwag po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po.